Rebulto sa harap, nakayuko tuhod ay nakalapad. Kahoy at bato, dinadasalan kinakausap ng lahat. Nagpapaalala lang daw at hindi naman pagsamba. Pero alam mo na ngang mali, bakit ginagawa mo pa? Huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan at yuyukuran. Henerasyon ng parurusahan, ito spiritual na kasalanan. Nakasulat na nga at naituro pa sa mga utos sa Exodo. Ba't ang titigas at ang kukulit ng mga utak ninyo? Tradisyon at mga idolatry na mga pagano, Maria Rosario tapos maitim pa na Nazareno. Namumin na labas ay nagkakagulo doon sa Quiapo. Tapos sasabihin nyo, pang hindi nyo sinasamba to. Mga piyesta at selebrasyon sa mga santo daw kuno. Di nyo alam si Ama ay sobra ng punong-puno. Hahanap ng dahilan upang makapagpalusot sa kasalanan. Balik sa Romano, kung tigas ulo, wala kayong maidadahilan. Wag, ang dami niyong kasinungalingan. Nagkalat mga aswang at mga peke sa lansangan. Ang daming ribulto sa loob ng mga simbahan. Palusot basta maipilit ang sariling kagustuhan. Mga buwan na aral at mga turong mapanganib. Mga Diyos-Diyosan na tradisyon, ang daming umaanib. Nabulag sa katotohanan, kasinungalingan ang pinaniwalaan. Tinalikuran ng kabutihan, huwad ng pinanampalatayaan. Kay daming naniniwala sa mga salamangkero at albularyo na may mga banal daw na salita at manggagamot daw kuno. Sa mga dayang milagro, nakakausap pa daw mga enkanto. Sa mga amazing na seremonya, naniwala ang mga tao. Basta sa 7:21 hanggang 23 ng Mateo, sa pangalan niya nagmilagro at nagpalayas pa ng demonyo. Kalooban ba ng Ama ang nasunod o sariling mga puso o mga tampalasan na nagsarili kaya itinakwil ni Kristo? May mga akimat at anting-anting daw na nakaliligtas. Mga orasyong may swerte din pero nagbibigay ng malas. May mga nakakita daw ng nakalipas at nakitang bukas. Pero bakit di nila makita at maituro ang tamang landas? Ibinigay ang tiwala sa mga kwintas-kwintas at mga bato. Mga huwad na manggagamot at nagbibigay ng maling payo. Sa labas sila'y nagpapakita na makadiyos daw kuno, pero inilayo ang sarili sa katotohanan, mga antikristo. Wag, ang dami niyong kasinungalingan. Nagkalat mga aswang at mga peke sa lansangan. Ang daming rebulto sa loob ng mga simbahan. Palusot basta maipilit ang sariling kagustuhan. Mga huwad na aral at mga turong mapanganib. Mga Diyos-Diyosan na tradisyon, ang daming umaanib. Nabulag sa katotohanan, kasinungalingan ang pinaniwalaan. Tinalikuran ng kabutihan, huwad ang pinanampalatayaan. Manaming aral at doktrina ang nagkakalat saan-saan. Ang darayan ng interpretasyon, iniiba nagkasulatan. Ang daming gimmick at seremonyang pinagkakaperahan. Pantulong daw at panggawa ng malalaking simbahan. Mga turo at aral na wala nga sa kasulatan. Mga imbento ang pakulo para pagkakitaan. Ng salita ng Diyos ay lupos na pinangkakalakal. Binyag komunyon, padasal, libing, pati nga sa kasal. Ang sabi sa 1:8 hanggang 9 ng Galasya, itakwil ang aral na huwad at iba lalo pag puro pantasya. Sa dami ng huwad na aral at huwad na mga guro, magbasa ng Biblia, makikita mo ang totoong turo. Hindi kami nagmamalinis o umuus ka mga ate at kuya. Kami ay nagbibigay babala lang at sa inyo'y paalala. Mga rebulto, tradisyon at Diyos-Diyosan na ikinagagaling ni Ama. Sana'y bumalik tayo sa kalooban at daan ng sanlumikha. Mag-ingat sa mga huwad, huwag papadaya. Huwad na mga milagro sa mga guro, huwag basta magtiwala. Ribulto, tradisyon, Diyos-Diyosan at maling paniniwala. Huwad na mga aral at huwad na pananampalataya. Wag, ang dami niyong kasinungalingan. Nagkalat mga aswang at mga peke sa lansangan. Ang daming ribulto sa loob ng simbahan. Palusot basta maipilit ang sariling kagustuhan. Mga huwad na aral at mga turong mapanganib. Mga Diyos-Diyosan at tradisyon, ang daming umaanib. Nabulag sa katotohanan, kasinungalingan ang pinaniwala. Di ba nila huwad ng kabutihan, huwad ng